Guys, dito tayo ngayon sa tabing dagat sa Wawa guys. So, tamo guys, so madilim dito guys, pero talagang marami pong kabataan dito guys. So, ayan guys. So. Guys, so. Oh, ayan guys, so. Yan guys, so. Ayan mga kasama ko guys. Sa Bible study. Ayan si Pogi. Pogi. Si Pogi. Pogi yan, oh. Okay. Dito tayo guys sa mga maraming kabataan dito guys sa tabing dagat. Sarap dito guys. Ayan, dagat guys. Oh. Alright. Oh, ayan guys, mga naglalaro yung mga bata guys. Oh. Yung mga bata dito guys. Diba? Wow. Oh, siya guys, mura na tayo guys. Tayo ini. Kaway-kaway muna kayo dyan. At, hello. Nasa vlog po. Okay. Sarap dito guys, malamig ano, magandang ano, aliwalas. Yan. Malaki po guys yung dagat guys, nataas. Parang ano ba, yung tao. Yan oh. Kaya dito tayo magba-Bible study sa lugar na ito guys. Diba? Ayos. Ito po yung tabing dagat po. Daungan po ng mga barge. Ano po, may barge po doon oh. Yan. Wow. Okay, mamaya-maya ulit guys, tayo po ay magba-Bible study na. Amen. God bless po sa atin lahat. Ay kung mga kabataan natin dito guys na talagang ililigtas ng Lord. Inaabot po sa pag-ibig ng Panginoon. Pinag-aralan natin yung pagtitiis na ginawa ng Panginoon. Yung pagtitiis ng Panginoon ay bahagi ng pagkatawag niya sa atin. So, makikita natin ito sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ito yung pinag-aralan natin last. Katawag sa atin o ang pagtitiis ng Diyos ay bahagi ng pagkatawag niya sa atin. So kapag ito ay naunawaan natin at ito yung bumaon, pumasok sa puso natin, bibigyan mo ng mataas sa pagpapahalaga ang ginawa ng Diyos. Okay, Gawa chapter 9 verse 1. Sige. Basahin niyo muna hanggang 6. At humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po si Saulo? Siya po ay si Pablo. Okay? Saulo po yung pangalan niya nung hindi pa nakakakilala siya sa Diyos. At makikita natin mula doon sa binasa natin Merna na ganong kasigasig siya po si Saulo na ipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Akala niya yung lahat ng yung kanyang ginagawa, yung kanyang kinamunatan, yung kinagisnan ay ito yung magdadala sa kanya sa katiyakan ng buhay. At kita natin, di ba, si Apostol Pablo na si Saulo ay nabulag. Ilang araw siya nabulag? 3 araw. Para makita, nabulag siya para makita niya ang katotohanan. At ang katotohanan ang nagdala sa kanya para malaman niya. So ganun siya kahigpit, pinaparusahan niya. Pinahuhuli niya ang mga babae, lalaki. Para lang mapigilan, nakatulad. Mapala niya, napakapagod natin dahil hindi tayo, walang pumipigil sa atin. Sa totoo lang, pag nakita niyo kapangyarihan ng Diyos, alam, hindi ba tayo binabagta ng China? Kahit gano'n ka makapangyarihan at napakalaki ng China,
mas malaki ang Diyos. Amen. Mas makapangyarihan. Amen. Sa mga umasa at nagtitiwala sa Diyos, kaya kanyang protektahan. Kaya kanyang pagalingin. Kaya kanyang ina. So, sa pagtingin naman sa Diyos ay ganun kanyang kababaw para isipang sa kanyang sarili, talaga na kinakapitan ng takot at pangamba. Pero yung mga nagtitiwala ng totoo sa Diyos, whatever happen, hindi ka matatakot sa maaaring mangyari. Hindi papayagan ng Diyos na manatili siyang bulag at magmang sa katotohanan. Makikilala niya, may encounter niya ang Diyos sa buhay niya. Magpapakita sa kanya, nang papausapin siya personal. Bagamat hindi nakikita ang Diyos, totoo lang, hindi nakikita ang Diyos. Kasi inuusig niya ang mga mananampalataya, yung panahon na yon. Pinahirapan niya, hinuhuli niya, ginatakip niya. At kanyang pinaparusahan. Sinasaktan niya. Ano, di ba sabi niya? Natumba si Pablo at si Saulo. At narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tanong ni Saulo, sino kayo Panginoon? Meron na siyang pagkaunawa. Sino kayo Panginoon? At ang sabi malinaw dito na nanap ni Pablo ang mukha nagsasalita, wala siyang natinig. Wala siyang nakitang mukha. Tinig lang ang kanyang boses. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na pinapupuntahan ko. Pumunta siya. So, 3 araw na nawala siya ng panig. At pagmulat niya, hindi siya makakita. Kaya siya inakay niya ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya makakita sa kanya. Wala siyang nakikita. Bakit? Bulag siya.